Bago umalis si Menzano kinabukasan, matagal nitong nilaro at kinarga si Joaquin, na para bang alam na nitong anak nito ang bata. Katakot-takot yung bili ng iniwan nito sa kanya. Kailan ang balik nyo, sir? Kanina pa yung gustong itanong ni Jesusa. Mataman sa nitong tiningnan. Bakit may tinatanong? Iniwas niya ang tingin dito. Kasi, syempre, kami lang ni Heaven dito. Kung yun ang dahilan, I can assure na wala kang dapat ipag-worry. Ibinili na kita kana Jade at Alan. O mag-assign ako ng isang staff ng hotel para makasama mo rito. Hindi na, sir. Sige ho, tumalay na ho kayo. Sakay nito ng kotse at takma ng aalis nang muli nitong ibaba ang salaming bintana. Bumaba ang tingin nito sa suot niya. She was wearing a black miniskirt dahil doon siya komportable. Are you used to wearing miniskirts? Parang iritadong tanong nito sa kanya. Bakit, sir? Hindi naman masagwa, hindi ba? Nakakailang. Hindi ba dapat ang ibagay mong ayos mo sa trabaho mo? Lihim siyang napaismid. Anong problema ng lalaki ito at pati ang pananamit ko'y sinisita? Maraming lalaki dito sa Villarreal at kayo lang ni Heaven ang maiiwan dito. Hindi ba mas safe kung hindi provocative ang mga isusuot mo? Nagtataka man tumango na lamang si Jesusa. Sige sir, iiwasan ko na po magsuot ng ganito. Pilit na sagot niya. Hindi ko kasi alam na barkada ka pala ni Jose Rizal at tayo mo makikita ng babaeng naka-miniskirt. Nang pasibarin nito ang sasakyan, inihatid niya nito ng tingin hanggang sa makalabas ito ng gate ng exclusive village. God, mamimiss kita. Ilang araw din kitang hindi makikita. Ngunit ang pananamlay ni Jesusa ay napalitan ng kilig. Nang sumagi sa isip niya posibleng kaya ayaw nito naka-miniskirt siya ay dahil napansin din nito madalas na mga sulyap ni Jetro sa kanya na nagdaang araw. Naging possessive ba si Manzano sa kanya after that kiss? Pagkatapos na makita siya nitong halos subad nung isang gabi, unti-unti na ba itong naa-attract sa kanya? Nilibang ni Jesus ang sarili habang wala si Manzano sa Villarreal. Gustong-gusto niya magpadala ng text messages dito dahil miss to death na niya ito. Ngunit inawat niya rin ang sarili. Nang unang pagkakataon tumawag ito, pakiramdam niya ay saglit tumigil ang pagtibok ng puso niya nang marinig ang buong-buong tinig ito. Gusto niyang pagtawanan ng kanyang sarili dahil para siyang teenager na kinikilig marinig lamang ang boses ito. Samantalang may Joaquin na sila. Siguro dahil napakili na naging affair nila. The conversation over the phone was very businesslike. Panay lamang pangungumusta nito kay Joaquin. Samantalang siya hindi nito kinumusta. Tinapos nito ang pag-uusap nila ng formal na formal. Parang nakalimutan na niya ang paghalik niya sa akin. Parang walang magic spell na madalas na mamagitan sa amin. Ibig bang sabihin walang anuman dito ang paghalik nito sa kanya? At ang mga titig nito? Pinamumukha niya sa akin ang halaga na existence ko rito ay para lamang kay Joaquin. Nagtatampong na sa loob ni Jesusa matapos sila pag ang cellphone sa side table. Twice a day tumatawag si Manzano sa kanya para i-check sila ni Joaquin. At kung dito'y walang dating ang mga pag-uusap nila, siya hindi makatulog sa gabi. Parang lagi niyang naririnig ang tinig nito. How could the sound of his voice distract her every minute of the day? Siya lamang yatang nalulubog sa damdamin niya kay Manzano. 2 araw lang ang inilagi ni Manzano sa Maynila, ngunit pakiramdam niya ay daig ba ang 3 taong hindi sila nagkita. Namiss kayo ni Heaven, sir eh. Sa lubong na Jesusa rito nito, sa Villarreal. Agad nitong kinarga si Joaquin. Para namang may isip ang batang sinilubong ang ngiti ang ama. Namiss ako ni Heaven? Maang nalilipat ang tingin ni Manzano sa kanya. How did you know? Sinabi niya ba sa'yo? Kaya pala namang salita ng isang 3-month-old baby na mula sa Jesusa. Hindi niya malaman ang sasabihin. Ang gusto lang naman talaga niyang sabihin na miss niya ito. Ang ibig ko pong sabihin, nakatitig ito sa kanya na para naghihintay ng paliwanag niya. May mga gabi kasing balisa siya. Kahit nabusog, bigla na lamang siyang iyak at nahihirapan akong patahanin. Sa nalalaman ko sa child psychology, yun ang mga palatandaan na ang isang baby may hinahanap na tao. Say, his mother or father na matagal niyang hindi nakikita. Pagkasabi niyan, umiwas na siya. Kinuha niya si Joaquin mula sa pagkakakarga rito. Ngunit hindi nito agad na inabot sa kanya ang bata. Nag-angat siya ng tingin. Nakita niya makahulog ang ngiti nito. Half amused, half smiling. Si Heaven nga kayang nakamiss sa akin? It was almost a whisper. Akin na si Heaven, sir. Vitamins time na niya. She was just hoping na sana hindi nito nahalata ang panginig ng boses niya. Nang iabot ito sa kanya si Joaquin, agad siyang tumalikod. Ngunit damang-dama niya nakasunod ang tingin nito sa kanya. Malamig ang gabi sa Villa Cristal dahil papalibutan niya ng dagat. Ngunit hindi may paliwanag ni Jesusa kung bakit siya naaalinsangan ng gabing iyon. Ipinasya niyang magbabad sa shower. Total tulog na si Joaquin. Wala si Manzano sa bahay. May mga deep frats na bisita ang hotel at isa ito sa punong obalas sa pag-asikasa sa mga yon. Nagbili nitong baka umagahin na ng uwi. Lumabas siya ng bathroom na nakatapis lamang tuwalyang hubad na katawan. Ubos na ang lotion niya at kailangan pa niyang kumuha sa closet. Habang nakaupo siya sa gilid ng kamay, nag-apply siya ng lotion sa buong katawan.
Nakadama siya ng ginaw dahil sa lamig ng hangin pumapasok sa bintana. Idagdag pang Oktubre na. Malamig na ang simoy ng hangin dahil winter na sa ibang bahagi ng mundo. Naisip niyang magtimpla muna ng kape bago magbihis. Lumapit siya sa coffee maker na naroon sa silid. Dala ang tasa ng kape papunta sa couch na magulat siya sa biglaang pagbukas ng pinto. Nakatalikod kasi siya sa gawin ng pinto kung kahit hindi niya namalayan na pumihit ang doorknob. Muntik na siyang mapatili sa takot sa pag-aakalang may estranghero na kapasok. Pero hindi estrangherong sumungaw kung hindi si Manzano. Dahil sa pagkabiglay muntik nang dumulas mula sa kamay niya ang hawak na tasa ng kape. At dahil sa maagap na pagsasalba sa tasa, ay ang tuwalyang nakatapis sa kanyang katawan ang lumuwag sa pagkakabalot sa katawan niya. Bakit ka nakapasok dito? Nakalimutan na niyang idugtong ang sir at paggalang dahil sa kakatwang sitwasyon. Inilak ko naman yan ah. Pakiramdam ni Jesus ay bibigay mga tuhod niya. Anong silbi ng susi? He answered with a naughty smile habang pinapakita sa kanya ang duplicate key. Anong kailangan mo? Sa halip sagutin siya ay humagod ang tingin nito sa kabuuan niya. Alam niyang natatawa ito dahil malapit na mahulog ang tuwalya na nakatapis sa katawan niya. Ngunit kung isasalba niya sa pagkahulog ang tuwalya, matatapon naman na mainit na kaping hawak niya. Pwede bang lumabas muna kayo, sir? Magbibihis lang ako. Alam niyang wala naman siyang dapat ikatakot. Hindi ito estranghero sa kanya, pero hindi niya maintindihan kung para saan mabilis sa tibok ng puso niya. Ramdam kasi niya, kapag hindi niya natakasan ang sitwasyong iyon alin sa dalawa, makakalata si Manzano na hindi siya total stranger dito. O dahil napukaw niya ang desire nito at gamitin lamang siya nito to feed his sexual fantasies at maging sikat iyon para sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya habang hindi inaalis ang titig nito sa kanya. Let me help you with your problem. Nanunukso ang mga mata nito at may pilyong ngiti na nakaguhit sa mapapulang labi. Hindi na siya nakakilos, para siyang kandilang itiluro sa kanitatayuan hanggang sa makakuha nito mula sa kamay niya ang tasa ng kape. Mabilis niyang inayos ng pagkakatapis ng tuwalya sa katawan niya. Excuse me sir, magbibihis lang ako. Subalit hindi ito tuminag. Humakbang pa itong palapit sa kanya. Tuloy na itong tinawid ang isang dangkal na nakapagitan sa mga katawan nila. At muna nitong sinuyod ang tingin ng kabuuan niya na para walang tuwalya nakatakip sa katawan niya. They are right. You are the most beautiful and alluring nanny. His voice was almost a whisper na para nag-iimbita ng romance. Akma na siyang tatalikod para magbihis ngunit napigil siya nito sa isang braso. Inilapag nito ang tasa ng kape sa pagsasamo ng binata and moved closer to her. Habang tinititigan siya nito, he was caressing her collarbone. Nakakapasong init na nagmumula sa kamay nito. Yun pa lang ay parang kaya na siyang tupukin. At inabot ng mga labi nito mga labi niya. His lips were hot, burning with desire. Gusto niyang ipulupot ang mga kamay sa leg nito to say the words, I love you. Ngunit tiyak na magtataka ito. Niyakap siya nito and cupped her face with his other hand. Para siyang nililipad ng lalim ng halik nito. Ngunit nang malapit na sila matangay, lumawag ang yakap ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Pinaglalaroan lamang ba siya nito? Tinutukso, sinasabik. Matagal siyang tinitigan ito. Pagkaway humakbang ito pa atras. Lalamig ng coffee mo. Sabi nito na parang biglang nagkambyo. Humakbang ito pa atras palapit sa pintuan. I'm sorry. Apologetic na sabi nito. Hindi ako dapat pumasok dito sa kwarto mo. Huwag mong isipin mapagpansamantala ako. Magbihis ka na. Nagmamadali na itong lumabas sa silid. Naiwan siyang napapuzzle and at the same time ay nangingiti. Dinama ni Jesus ang kanyang mga labing hinagganito. Bakit parang si Jesus ang hinahalikan ko habang hinahalikan ko siya? Nalilitong tanong ni Manzano sa sarili na makapasok siya sa sariling silid. Huwag naman sabihing mahal pa rin niya si Jesusa at hindi niya napagtagumpay ang kalimutan nito para lamang mapunta siya na si Vera ay si Jesusa. Shit! What's happening to me? Halata ni Jesusa na medyo iniiwasan na ni Manzano na mattrap sila sa sitwasyong nakakatukso na naman. Sa pagdaan ng mga araw ng pananatili niya sa Villa Cristal, marami na siyang naging kaibigan doon. Kapag nasa isla si Manzano, abala ito sa hotel. Ang ibang oras ito ay binubuhos ito para kay Joaquin. At sa tingin ni Jesus ay lalo nalalapit ang kalooban nito sa anak na hindi pa nito kilala. Ngunit may isang bagay na hindi nakakaligtas na ang mga panakaw nitong tingin sa kanya. Kung noong una ay siya lamang ang malimit na sulyapan o titigan nito ng panakaw, nitong nakaraang mga araw hindi minsan nagtagpo ang mga panakaw nilang tingin. Lihim siyang kinilig at nakakasilip ng pag-asa. Maaaring unti-unti nitong nakakalimutan kung ano man ang pinsalang hindi niya sinasadyang nagawa sa pamilya nito at muling mabubuhay ang pagmamahal nito sa kanya. Nararamdaman ni Jesusa, kaunti na lamang at mamahalin na siyang muli ni Manzano. Hindi na lamang pag-aalaga kay Joaquin ang inaasikaso niya. Kapag naglalaro sa crib ang kanilang anak o kaya natutulog, pinagsisilbihan niya si Manzano. Pinagluluto niya ito at sinisinop ang bahay nito. Habang hinihintay niya muli siyang mahalin nito, kontento na siyang kasama ito na malapit siya rito.
Ngunit sinurpresa siya ng isang bisitang bigla na lamang sumulpot sa Villa Cristal. Hi! Kulot noong sinino ni Jesus ang bisitang pinagbuksan niya ng pinto. Doon lamang niya nakita ang babae, pero sigurado siyang kilala ito ni Manzano. Maganda, sophisticada, slim and sexy, at hindi ito nag-iisa. May kasama itong babaeng nakaputing uniforme, naratang katulong at may kargang batang lalaki na kung hindi siya nagkakamali 1 taon ng edad. Wala ka bang balak na papasukin ako? Para ko na ring bahay ang villa na to. I used to stay here. For your information, I am Manzano's former fiancé. Nagtuloy-tuloy ang magandang babae sa loob na para bang pag-aari nito ang bahay. Para siyang ipinako sa kinatatayuan niya nang marinig ang sinabi ng babae. Hindi kaya ito si Nadine? Ikaw sigurong yayan ng bata na pulit ni Manzano sa kung saan. Nabanggit na sa akin ni Manzano tungkol sa alaga niya. Isang simpleng tango lamang sinagot ni Jesus rito habang muling isinasara ang pinto. I'm Nadine. Pakilala nito na buong komportable na upo sa may sofa, saka nag-cross legs. Tama ang kutob niya. Ito si Nadine. Classy ang beauty nito. Parang younger version ni Diana Bonnevie. Para magpa-fashion show ito kung manamit. Bigla yata siya na insecure na si Nadine ito. At bigla rin siyang kinabahan. Bumalik na nga ito. Pero bakit? Bakit kaya nito nabawiin si Manzano? Ewan ko kung nabanggit ako sa ni Manzano. Patuloy nito. And this is Patrick, Manzano's son. Itinuro nito ang batang karga ng yaya. Parang biglang nagsikip ang dibdib ni Jesusa na makumpirma ang kutob niyang ito ang anak ni Manzano kay Nadine. Nalipat ang pansin niya sa bata. Mas kamukha ito ni Nadine. Mukhang aborido ang bata. Umuungot. Ano ang pake ni Nadine sa pagsulpot nito sa Villa Cristal? Kasama pa ang anak nito at ni Manzano? Yaya, patahanin mo nga yan. Baka nagugutom. Halatang inis na utos si Nadine sa yaya ng anak nito. Mabuti pa iakit pa siya sa bedroom sa itaas. Doon mapatulugin. Sinundan ni Jesus ng tingin ng bata na patuloy sa pag-ingit at nagpapapasag sa yaya nito. Ma'am, sang kwarto po? Talong ng yaya kay Nadine. Yung pinto sa left. Pagbibigay instruction ito. Napakalutoo si Jesusa. Kabisado ni Jesus ang pasikot-sikot ng bahay. Hindi niya alam kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Para siyang biglang natakot. Para siyang nalignatin. Anong kinatatakot niya? Narito ng isa pang anak ni Manzano at mukhang may misyon sila din sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Ang igiit na pakasalan ito ni Manzano alang-alang sa anak ng mga ito. Bigla siya natakot na mawalan ng lugar sa buhay ni Manzano. Pakiramdam niya isa siyang squatter na binigyan na ng notice ng demolition. Paano kung gamitin na din ang bata para pakasalan na siya ng tuloy ni Manzano? Wala rito si Sir eh. Sabi niya kay Nadine. I know. Wala ito siya sa villa pero narito siya sa isla. Taas ang mga kilid sabi nito. May kinuha ito mula sa purse ito. Cigarette case at lighter na mukhang lipstick. Kumuha ito ng isang stick at sinindihan. Nakausap ko na siya sa cellphone niya kanina and I told him na pupunta na kami dito. Kaya pala alam niya na darat ang tao rito. Ano pa kaya napag-usapan ni Manzano? In case you don't know, ikakasal na sana kami ni Manzano noon eh. Nagkasunod-sunod ang problema sa family nila. Kwento nito kahit hindi niya tinatanong. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon nila, so pinagbigyan ko siya. Ngayon na mukhang okay na sila, I think wala nang reason para hindi matuloy ang kasal. Lumalaki na ang anak namin. Wala nang reason para hindi matuloy ang kasal. Daig pa ni Jesus ang ilang ulit na sinaksak sa narinig. May dahilan palang takot niya dahil tamang kutob niya na kaya bumalik si Nadine ay para igit kay Manzano ang kasal na hindi natuloy noon. Maya-maya ay muling bumaba ang yaya. Ma'am, may bata na tutulog sa kwartong sinabi niyo eh. Ang baby ko yon. Agad na sabi ni Jesusa. Baby mo? Maang naulit ni Nadine. I mean ang alaga ko. Well, kung naroon pa pala, sa guest room ang anak-anak ni Manzano. Sa master's bedroom mo na lang dalhin yan si Patrick. Total bedroom naman yun ng daddy niya. Hindi yan nagugustuhan na nangyayari. Pakiramdam ni Jesus sa may dumating na kung sino man at parang pag-aari nito ang Manzano. Kung umasta. Hindi ko maintindihan niyang si Manzano. May anak naman siya pero nag-adapt pa. Patuloy ni Nadine. Maya-maya pumarada ng sasakyan ni Manzano sa tapat ng villa. Hindi na alam ni Jesus kung anong gagawin, kung saan siya lulugar. Tumayo si Nadine mula sa kinaupuan. Hi Manuel. Yakap at halikan sa lulubong nito kay Manzano. Daig pa niya ang panabong na manok na tumaas ang palong dahil sa nakitang eksena. Pero sa halip magalit si Manzano sa ginawa ni Nadine, ginantihan pa nito ang magaang yakap ng babae. Sayang, nag-aalboroto si Patrick kaya pinatulog ko na muna. Sabi ni Nadine, but if you want to see him, naroon siya sa bedroom mo. Mabuti naman naisip mo paipakita at pakilala sa akin ng anak ko. Sabi ni Manzano na tinalikuran si Nadine at taupo sa may sofa. Tumabi rito ang babae. I've realized na may karapatan ka sa bata. He is your son and he is a Manzano. Ayoko na lumaki siya na walang father image. Siyempre magtatanong siya kung nasa ng daddy niya. Napalingon si Manzano sa kinatatuyo ni Vera.
Nag-excuse sa dalawa dahil medyo napahiya at nakaramdam siya ng kalabisan na roon. Titingnan ko lang si Heaven, baka magising. Pagkasabi niyon, tuloy-tuloy na siyang umakyat sa itaas. Hindi siya tuminag sa kanitatayuan niya kanina dahil gusto niyang bantayan ng dalawa. Gusto niyang malaman kung ano maging reaksyon ni Manzano sa pagdating ni Nadine. Parang hindi niya kaya magkasarilinan ng mga ito. Hindi niya alam kung bakit malaki ang takot niya na maunahan si Nadine sa puso ni Manzano. Gising na si Joaquin na madatnan ni Jesusa. Kinuha niya ito mula sa crib at kinarga. Saka siya muling bumaba. Gusto niyang marinig ang pinag-uusapan ng mga dalawa. Huminto siya sa punong hagdan. Mula doon, dinig na dinig niya ang conversation ng dalawa. Bumalik ako para sabihin sa'yo kailangan natin magpakasal, Manzano. Magpakasal? Parang gustong bumigay ng mga tuhod ni Jesusa mula sa kinatatayuan. Sabi na nga ba't tama ang kutob niya? Bumalik si Nadine para kunin ang karapatan nito kay Manzano. Paano na sila ni Joaquin? Ano kaya kung sabihin ko na sa kanya na ako si Jesusa at anak namin si Joaquin? Lihim na nagit-git ang kalooban ni Jesusa ngunit wala siyang magawa. Kahit mamatay-matay na siya sa selos kay Nadine, nagkasya na lamang siya mag-obserba at makiramdam. Ano ang sinabi ni Jaworski sa pagbabantay niya na muling maagaw ni Nadine ang kalooban ni Manzano dahil mukhang wala itong balak umalis sa Villa Cristal. Hindi niya narinig kung anong sasagot ni Manzano nang sabihin ni Nadine na gusto nitong matuloy ng kasal ng mga ito. Pero natatakot siya makumbinsin nito si Manzano. Naaasiwa siya sa pagsasama-sama nila sa isang villa. Sabay-sabay silang kumakain at gumagalaw sa isang bahay. Anong balak mo sa batang yan, Manzano? Narinig niyang tanong ni Nadine kinabukasan ng umaga habang nagbe-breakfast sa mga ito. I've told you, I want to adopt him legally. What for? Nilapit ko na sa iyo ang anak natin. Magkakaroon ka na ng pamilya. To tell you frankly, naasiwa ako sa presence ng yaya niya. She is too beautiful for a nanny. Tsaka napapansin kong panay ang tingin na sa'yo. Nadine, pwede ba? Walang ginagawa sa'yo si Vera. Kailangan ng yaya ni Heaven at kahit inilapit mo na sa akin si Patrick, I still want to keep him. Nagkakagaan ng loob ko ang beta. Baka naman anak mo ang batang yan sa ibang babae. Nasilip ni Jesus ang umalis mula sa harap ng breakfast table si Manzano, sabay labas ng bahay. Obvious na nainis ito kay Nadine. Ngunit lalong lumalim ang takot niya sa mga sinabi ni Nadine kay Manzano. Parang gusto nitong dispatchin na sila ni Joaquin. Ayaw mo bang sumama sa wedding ni Alexis, Vera? Tanong ni Manzano sa kanya habang pumasok ito sa silid nila ni Joaquin. Nilalaro niya ang kanilang anak sa kama. Pumasok ito sa loob ng silid. Nakagayak na ito para sa kasal ng kaibigan nito. Ito ang best man. Kulang na lamang ang barong Tagalog ni susuot nito. Simpatiko ito sa ayos ito. Napapansin ko nagkukulong na lang kayo rito ng alaga mo ah. May problema ka ba kay Nadine? Medyo hindi lang ako komportable, sir. Pakiramdam ko hindi niyo gusto ang presence namin ni Heaven. Huwag mo siyang pansinin. Ganun lang talagang magsalita yon. Paano kung magpakasal na kayo, sir? Sa nalulugar si Heaven sa buhay ninyo? Isang buntong hininga hinugot ito. Come on, gumayak na kayo ni Heaven. Invited din kayo ni Alexos. Akma na siyang aahon mula sa kama nang sumungo si Nadine mula sa pintuan. I'm ready, Manuel. Nakagayak na ito at fully makeup na rin. Biglang umurong ang interes niyang sumama pa kay Manzano. Dito na lang kami ni Heaven, sir. Matamlay niyang sabi. Oo nga naman. Maraming tao sa clubhouse. Baka marita lang yung alaga mo. Sabad ni Nadine. Are you sure na ayaw mong sumama? Tanong ni Manzano sa kanya. Baka nga maraming tao, sir. Dito na lang kami ni Heaven. Okay, ikaw ang bahala. Tumalikod na si Manzano. Kinawit pa ni Nadine ang isang kamay sa braso nito. Sapat iyon para magputok ang butsi niya. Masalibat sana sa hagdan ang takong ng sapatos mo. Iingos ni Jesus sa kay Nadine. Pumasok sa isip ni Jesus na umalis. Ngunit naisip niyang bakit niya isusuko si Manzano. Kaya hindi pa naman niya narinig mula sa bibig nito na balak nitong pakasalan na si Nadine. Magbabaka sakali pa rin siyang siya ang mananalo sa puso nito, sila ni Joaquin. Pero obvious na inaagaw ni Nadine ang lahat ng atensyon ni Manzano. At ang higit na kiniinis niya ay sa silid ng binata na tutulog ang mag-inang Nadine at Patrick. Nagkukot-kot ang kalooban ni Jesus sa matinding selos. Lalo na makita niya sa ikinlawang gabi ni Nadine sa villa ay nakita niyang may dalitong bote ng alak nang pumasok sa silid ni Manzano. Nakanaitis lamang ito. Flirt? Hindi pa sila kasal ni Manzano, feeling niya asawa na siya. Kung sabihin ko na kaya kay Manzano kung sino ko, kung sino si Joaquin. Ngunit alam niyang hindi pa dapat. Hindi pa siya nakakatiyak kung mahal na siyang muli ni Manuel. Hindi makatulog si Jesus sa silid ni Joaquin ng gabing iyon. Para siyang pusang hindi maanak dahil alam niyang magkasama sa isang silid, sila Manuel at Nadine. Bandang hating gabi lumabas siya ng silid. Natukso siyang makiramdam sa silid ni Manuel. Daig pa niyang sinaksak sa dibdib na may marinig siyang anasan at ilang mga ungol nang gagaling mula sa loob. Nakagat niya ibabang labi. Noong isang gabi lamang, muli siyang hinagkan ni Manuel at ikinulong sa mga bisig nito. They almost made love, ngunit hindi natuloy at hindi niya alam kung bakit. Pero si Nadine kararating lamang, hayon at kanaig na ni Manuel.
Bumalik siya sa kanilang silid at tumabi kay Joaquin. Namalayan na lamang niyang may luha na nasusulok ng kanyang mga mata. Are you not feeling well? May malasakit sa tono ni Manuel nang puntahan siya sa silid nila ni Joaquin. Kinabukasan ng umaga. Sir, paiwas niyang tanong. Binibihisan niya ang kanyang anak na bagong paligo. Bakit 9 o'clock na hindi pa kayo lumalabas ng kwarto? Naiilang lang ako sa bisita niyo, sir. Huwag kang mailang sa kanya. Mabait naman si Nadine. In fact, she's friendly. Pinagtatanggol pa niya ang Nadine na yun. Magtatagal ba sila rito, sir? I don't know, pero mukhang gano'n na nga. Magtatagal sila pagkatapos hindi na pala aalis. Kasunod na yan, magpapakasal na sila. Mawawalan na kami ng lugar sa bahay na ito at sa buhay ni Manuel. Pagtalikod ni Manuel at paglapat ng pinto, niyakap niya si Joaquin na tinagkan sa noo. Kasabay niya ng pag-agos sa mga luha niya. 5 araw na sila magkakasama sa iisang bubong. Asiwang-asiwa na si Susa sa sitwasyon. Hindi na kaya ng kalooban niya nakikita ang hayagang panunuyo ni Yves kay Manuel. Ipinagluluto nito si Manuel, pinaghahanda ng bihisan, at obvious na nilalapit si Patrick sa kama. Kapag karga ni Manuel si Joaquin, pilit ibinibigyan niya din dito si Patrick. Idagdag pa yung pag-share ng dalawa sa isang silid na para mag-asawa na sa loob ng 5 gabi. Tanga na lang si Susa kung di niya alam ang nangyayari sa loob ng silid na iyon. Kung sa bagay, lalaki si Manuel. May pangangailangan itong willing na ibigay niya din. Isang malaking kagagahan kung patuloy niyang hahayang masaktan ang sarili at magmukha silang kawawa ni Joaquin. Kailangan mag-decide na siya. Nataranta si Manuel nang hindi na mag-stand sina Vera at Heaven kinabukasan. Ayon sa mga taga-daungan, madaling araw pa lang umalis si Vera kasamang bata. Kinidnap ni Vera si Heaven. Kailangan ma-report ko ito agad sa authorities. Word na sabi niya kay Nadine pabalik niya sa villa. Ang dali mo kasing magtiwala, Manuel. Sinabi ko na sa iyo, maraming oportunista ngayon. Paninisipan ito sa kanya. Hahanapin ko siya kahit saan siya magpunta. Galit niyang banda habang nagbibihis. May pagmamadali sa mga kilos niya. What for? Narito naman kami ni Patrick. Si Patrick anak mo. Eh yung batang yun, hindi mo kaano-ano. Makikihati pa siya sa pagmamahal mo dapat ay para lamang kay Patrick. Isang matali-matingin ang binigay niya rito. Pwede ba, Nadine? Pabayaan mo ako sa gagawin ko. Galit niyang singhal dito. At nagmamadali na siyang umalis. Hahanapin niya si Vera para bawiin si Heaven. Ngunit si Heaven nga lamang ba ang gusto niyang mabawi? Habang nagmamaneho, hindi mapalagay si Manuel. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit, ngunit hindi siya nag-aalalang kinidnap ni Vera si Joaquin. Mas nag-aalala siya sa pag-alis ni Vera. Bakit kaya siya umalis? Hindi kaya nagselo siya kay Nadine? I can feel may nararamdaman siya para sa akin. Pero bakit apektado ako sa pag-alis niya? Does this mean na hindi ko namamalayan na in-love na rin ako sa kanya? Habang nagdadrive kung ang gulong gumugulo sa isip ko. Why does she look familiar? Even the way she kisses, it's very familiar. And her scent? Hindi kaya dati ko na siyang kilala? Hindi kaya siya si Susa? Ipinilig ni Manuel ang ulo. Imposible. Hindi naman sila magkamukha. Bagamat aaminin niya, may mga angulo si Vera na parang si Jesusa. The shapely body, the sensuous lips, the expressive eyes. Hindi nga nalalayo si Vera kay Jesusa. Pero bakit mapilit niyang ina-associate si Vera kay Jesusa? Dahil ba hindi naman sa talaga nagtagumpay na kalimutan to? At ang totoo hindi rin to nabura sa puso niya sa kabila ng lahat. Come on, Manuel. Admit it. You still love Jesusa. Gusto mo lang papaniwalayan ang iba pati ng sarili mo na hindi mo na siya mahal. Anang isang bahagi sa isip niya. No. Pagkatapos ng ginawa niyang gulo sa pamilya ko, nakalimutan ko nang minahal ko siya minsan. Bago pa makarating si Manuel sa Maynila, nakatanggap siya ng 2 text messages. Galing iyon sa cellphone niyang ipinagamit niya kay Vera. Kinabahan siya bago pa niya mabasa ang message. Baka nga kinidnap niyon si Joaquin at balak itong i-blackmail. Tinabi muna niya ang sasakyan. Saka niya binasa messages. Sa unang message, sinasabi ko nasan sila Vera at Heaven. Ngunit ang sumunod itong message ang labis na nakapagpasyak sa kanya. Si Heaven ay anak mo kay Jesusa at si Jesus ay si Vera na ngayon. Kung gusto mo pa kami makita, puntahan mo kami sa address ay tinext ko. Jesus! Si Vera ay si Jesusa? Is this true? Isn't this some kind of a joke or a trap? Ngunit nang mahulog siya sa malayang pag-isip at balikan niya mga nangyari ng mga nagang araw, isang bahagi ng pagkatao niyang gusto maniwala sa message ni Vera. Kaya ba pamilyar ito sa kanya? Pero kung si Jesus at si Vera iisa, bakit iba ang anyo nito? Nakapuzzle din sa kanyang pagtanging ni Vera kay Heaven. Baka nga totoong siya si Jesusa at anak niya si Heaven kaya niya ito isinama sa pag-alis niya. Siya na rin nakabuo ng sagot sa puzzle. Nagbuntis ba si Jesusa? Hindi imposible. At kung totoong anak ko si Heaven, ibig lang sabihin siya ang nag-iwan kay Heaven sa harapan ng Manzano Towers. At kaya siya nag-apply bilang gaya ng bata dahil siya nga ang ina. Posible kayang nagpa-plastic surgery si Jesusa? Hindi rin imposible. Marami na siyang nabasang ganoong kaso, lalo na sa ibang bansa.
na ang isang taong ginamit ng pamahalaan bilang state witness, pinapayagang magbabago ng anyo at maging ang identity para makapamuhay na normal pagkatapos ng lahat. Nilinlang siya ni Jesusa. Muli siyang pinasiba ng sasakyan. Papunta siya sa resort na sinabi ni Vera sa text message. Doon niya malilinawan ang lahat. Pero kung si Vera nga ay si Jesusa, bakit wala siya makapanggalit sa kanyang dibdib? Sa halip ay excitement na naramdaman niya. May paliwanag na pananabik sa kanyang puso na makita itong muli at si Heaven. God! Kaya pala magaan ang loob ko kay Heaven. He is my own flesh and blood. Pero bakit kailangan pang gawin yun ni Jesusa? Bakit hindi lamang niya ipinakalala sa akin ang anak namin? Bakit hindi niya sinabi sa akin na nagkaanak kami? Pagdating ni Manuel sa resort na sinabi ni Vera, agad niya ito natanaw sa balkonahin ng isang cottage. Pagbaba niya ng sasakyan, nakatingin na ito sa kanya. Hindi siya agad kumilos mula sa pagkakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Mula sa kinatatayuan, tinignan niya si Vera. Jesusa! Bakit ganun ang nararamdaman niya? Sa harip na galit ang bumangon sa dibdib niya, awa ang gusto niyang maramdaman para dito. She had suffered a lot too. Bakit di ko naisip na honest mistake ang nagawa niya noon? Na posibleng hindi rin niya alam na ginagamit lang ni Ponzo de Vasco ang pangalan ni Kel. Base sa pagkakakilala niya kay Jesusa, alam niyang wala sa karakter nito na gumawa ng gulo sa buhay ng kahit na sino. Ngunit sayang, huli na nang ma-realize niya iyon. Nasumbatan na niya ito, nasaktan na niya ang feelings nito. Habang humakbang siya palapit sa cottage sa kinaroroonan nito, ay nakatanaw ito sa kanya. Na makalapit siya dito ay matagal na nag-usap ang mga mata nila. Ilang saglit na walang anumang salitang namagitan sa kanila. Salamat at tumating ka, Manuel. Sa baho na tinig na kuwang sabihin ni Jesusa. Bakit di mo sinabi sa akin nung nabuntis ka? Tanong ni Manuel sa kanya. Halamlam ang mga mata nito. Nakatayo silang magkaharap. Halos 2 dangkal lamang ang espasyo sa pagitan nila. I tried to tell you. Pinuntahan ka ni Pilar para sabihin sa iyong kalagayan ko. Pero ang sabi mo wala ka ng pakialam sa akin. Pilar? Saglit itong tila nag-isip. Your best friend. Tanong nito ng tila maalala mga pangyayaring yon. God, hindi ko siya pinakinggan. She was trying to tell me that something. Pero magulong isip ko noon. Kamamatay lang ni Mama. Nakaalay ako kay Papa. Na hindi matanggap ang nangyari. Plus the fact na ako rin nag-aasikas sa paghanap ng katibayang hindi totoo ang mga accusations kay Kuya Kel. Kaya hindi ko siguro na-pick up ang sinabi niya ni Pilar. Hindi ko alam na yun ang sinasabi niya sa akin. You mean, kung nalaman mong buntis ako? Kung nalaman kong buntis ka, hindi mo na sana kailangan pang gawin ang lahat na ito para lang malapit sa akin si Heaven. Si Joaquin Manzano. Pagtatama niya, Joaquin Manzano. Ang pangalang ibinigay ko sa kanya. Natampal ito ang sariling noo. Pero nang matapos ang iskandalo, nang marinig sa pangalan ni Kuya Kel, bakit di mo sinubukan lumapit sa akin? At sabihin nagkaanak tayo. You despised me. I thought 2 minutes ang sabihin mong wala ka ng pakialam sa akin. Pakiramdam ko dahil sa galit mo sa akin ay hindi mo matatanggap pati si Joaquin. Baka tanggihan mo lang siya. Okay, I admit nagalit ako sa'yo noon, even my family. Dahil inisip ko naging selfish ka. Sa kagustuhan mo makatakas kay Rodel, naging careless ka sa paglalabas ng mga ebidensya na nagpahama kay Kuya Kel. Nagdamdam ako sa'yo dahil akala ko hindi mo na inisip na masasaktan ako. Ang pakiramdam ko tuloy, ginamit mo lang ako para makatakas kay Rodel. At naisip ko, you did not really love me. God knows how much I loved you, Manuel. At hindi ko alam na kapatid mo si Congressman Ezekiel Manzano. Yes, desperate na ako na makatakas kay Rodel. Siya ang sinisisi ko sa pagkamatay ni Daddy. Pero wala akong intensyong mandamay ng iba. Ang gusto ko lang ay magbunyag na ang kasamaan ni Rodel. Kinabig siya nito at niyakap. Yumakap na rin siya rito. I lived in vain mula na magalit ka sa akin, Manuel. Sabi ko sa sarili ko matitiis ko pa siguro makisama kay Rodel kaysa magalit ka sa akin. Nang gabing una kitang makita, pakiramdam ko, I saw my knight in shining armor and black leather jacket. Isang lalaki ang magliligtas sa akin kay Rodel. Nang pati ikaw ay magalit sa akin, pakiramdam ko, wala na akong kakampi. Pero bakit pinabayaan mong pati ang anak natin ay madami sa sitwasyon? Bakit hindi mo siya nilapit kagad sa akin? Dahil ang akala ko nga hindi mo siya matatanggap. For heaven's sake, ganun bang pagkakakilala mo sa akin, Jesusa? Natakot akong baka siya lang ang tanggapin mo. Baka kunin mo siya sa akin. He kissed her on the tip of her nose. I loved you, Jesusa. Yes, at one point in life, I despised you dahil ikaw ang sinisisi ko at ang buong pamilya ko sa nangyari kay Kuya at kay Kel at kay Mama. But God knows even how I tried to hate and forget you. Hindi ko may tatanggi sa sarili kong mahal pa rin kita. Hindi ko lamang siguro yun maamin sa iba, lalo na sa pamilya ko. Napangiti si Jesusa dahil sa mga sinabi nito, pero may luha sa sulok ng kanyang mga mata na umihilam na sa kanya. Kaya't siguro nung una kita makita sa opisina, ikaw kagad ang naalala ko. Kahit sabihin pang malaki ang nagbago sa itsura mo, o kahit ilagay pa sa mukha mo mukha ni Christina Aguilera, ikaw pa rin ang makikita ko. Dahil ang pagkitao ng Jesusa Cabral, nakatatak na sa isip ko. Have you forgiven me, Manuel?
Kung i-analyze na mabuti, wala kang kasalanan. O may kasalanan ka man, it was an honest mistake. I know you love me pagkatapos na nangyari sa atin. Naramdaman ko yon. Lalo pa nang harangin kita sa restroom ng hotel na pinagdausan ng reception ng kasalan niyo ni Rodel. And we don't want to hurt the one we love, hindi ba? Tumango siya habang pinapahid ng mga daliri ang mga luhang bumasa sa kanyang mga pisngi. Let me dry those tears. Bulong nito. Saka hinag ng mga mata niya. Even your tears are so sweet. Napangiti siya. Tinakot mo ko. Ang akala ko kinidnap mo si Heaven. So, kay Heaven ka lang pala nag-worry. Nagtatampong sabi ni Jesusa. Of course not. Bakit nga mabigla ka nalang umalis? Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Hindi ko na kaya makita may nangyari sa inyo ni Nadine. Bakit sasaktan ko pa ang sarili ko? Pakakasalan mo na siya, hindi ba? Pakakasalan? Natatawang gagad nito. Who told you so? At anong sinasabi mong may nangyari sa amin? Hindi ba't sa kwarto mo siya natutulog? Don't tell me nagja-jackstone lang kayo ron. Muli itong natawa. Sa pagkakatanong iyon, nahalakak siya. Bakit natatawa ka? Akala mo siguro hindi ako nakakaramdam, no? Nang gagalit-galitang sabi niya. For your information, nanunubok ako at alam kong doon natutulog si Nadine sa kwarto mo. Yeah, doon nga siya natutulog. Pero sana kinumpleto mo ng panunubok para nakita mong lumalabas ako ng kwarto at iniiwan ko sa laruan ni Patrick. Pero may narinig akong anasan. Nagtatalo kami ni Nadine dahil nagsaselo siya sa'yo. Kino-question niya ang desisyon kong ampunin si Heaven. Mahinang usapan namin dahil ayoko magising si Patrick. Natigilan si Jesusa. Sa kaibuturan ng puso, alam niya nagsasabi ito na totoo. O ngayon, Detective Palpak, what can you say? Natatawang tukso nito sa kanya. Pahiya ka, no? Akala mo ba basta ko nalang nakikipag-make love sa kahit at sinong babaeng pumasok sa kwarto ko at tumiga sa kama ko? Pero si Nadine ay hindi lamang ko sinong babae. May anak na kayo. But I do not love her. Seryosong sabi ni Manuel. And to be honest with you, ikaw ang gusto kong lumapit sa kwarto ko at tumiga sa kama ko. For sure, hindi ako lalabas ng kwarto hanggang umaga. Kung alam mo lang, ikaw ang laman ng sexual fantasies ko. Kung paano torture sa akin na makita kong bagong paligot halos subad ka. Kaya lang ayokong isipin mo mapagsamantala ako. Manuel, isinubsob ni Jesus ang mukha sa dibdib nito. Pagkawan ay muli niyang tiningala ang mukha nito. Do you still love me sa bago kong anyo? Kahit ako na si Vera Almonte ngayon. Kahit ano pa, ang nagbago sa'yo? You will still be Jesus sa Cabral na sana'y unang kita ko pa lamang ay agad ko nang minahal. Pagkasabi niyon muli nitong inangkin ang mga labi niya. Magpapakasal tayo, honey, sa Villa Cristal. Pahag nito na maghiwalay ang kanilang mga labi. Paano si Nadine at si Patrick? Tinapat ko na si Nadine. Ang sabi ko sa kanya hindi niya pwedeng gamiting dahilan si Patrick para pilitin akong pakasalan siya. Hindi mag-workout ang marriage namin. I can be a good father to Patrick kapag hindi na kami kasal. I will support him all the way. Kung anong binibigay ko kay Joaquin, ganun din ibibigay ko kay Patrick. Equal love and support. Magpapakasal ako sa iyo sa isang kondisyon. Kondisyon? Ngayon ka pa ba naman maglalatag ng kondisyon? May Joaquin na tayo? Gusto ko lang makasiguro bago ako magpakasal sa iyo na hindi ka na magkakaroon anak sa ibang babae. Natawa ito. Wait. Kung magsalita ka naman, parang gusto ko magkalat ng anak sa iba't ibang babae. Talaga naman, hindi ba? No, hindi ko matatanggap ang accusation na yan. Nakangiti, ngunit umiiling na sabi nito. Hindi ko gusto magkaanak sa iba't ibang babae. Minahal ko noon si Lizelle at seryoso na relasyon namin kaya nagbunga. Sila din lang ang aksidente. Pero iisa lamang ibig sabihin niyon. I am man enough to face the consequences ng lahat ng ginawa ko. Pero nangangako ka ba sa akin na ako na lang? Yes, Mrs. Jesusa Manzano. Vera Manzano. Hindi na Jesusa. Jesusa or Vera, pareho na rin yon. Pinangko siya nito papasok sa loob ng silid. Wait, natutulog si Joaquin. Baka magising yan kapag lumundo ang kama. Di sila pag tayo, natatawang sabi nito. They have a lot of catching up to do. Ang dami nilang masayang panahon. Samantalang lalo na kompletong kaligayanan na Jesusa at Manzano nang naging mabilis ang pagpapatawad at pagtanggap ni Kiel kay Jesusa. At makalipas nga ng 3 buwan, nagpakasal si Jesusa at Manuel at muli binayaan pa ng 3 supling. Triplets na nadagdag sa pamilya nila. At si Patrick, nalaman ni Manuel hindi naman pala talaga niya itutunay na anak at ginamit lang at ipinaako sa kanya ni Nadine para magpakasal siya dito. Gayon pa man, tinuring na rin anak ni Manuel si Patrick. Namuhay na silang masaya at sama-sama sa Villa Cristal Island. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating istorya.